Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi dito, names of senators mentioned in the joint affidavit of ex-Marines na allegedly may mga mali-maletang deliveries. 1, 2, 3, 4. 4 na senador nakalista dito. Isa lang muna ang banggitin ko, Tito Soto. Ano? So, of course, these are allegations. Please be responsible with your comments. But, come on, Senator Ping Lacson, hindi pwedeng patay Malaysia. Ipatawag ninyo ang mga ex-Marines. They have to prove their allegations. Ano nga ulit ang motto ninyo, Senator Ping? Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Please put into action. Magbabantay ang taong bayan. Okay. So ito, ikinabit ni Dare to Ask yung page 15 sa kanilang joint affidavit. Basahin ko ha. Kami, ayan, si Orbilio, Bolontate, Toby at iba pa kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Kabe? Grabing maleta ito, no? Again, ulitin natin, these are allegations. Hindi pa naman lang walang pruweba. Kasi ito, salaysay lang nitong mga Marines. So itong mga nababanggit na pangalan, talagang expected na yan na they will deny. So, sa korte, may tatlong levels of court. Pinakamababa ang Court of Public Opinion. Tayong mga netizens, kanya-kanya tayo ngayon magbuo ng opinion, conclusion, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga Marines ba? O itong mga napangalanan ng mga lawmakers na mag-todo deny? So, bahala na tayo niyan. Mayroong court of law. Yun na yung mga piskal, korte, hanggang makarating sa Supreme Court na ebidensya ang kailangan. So, dito, sa Court of Public Opinion, kung ano lang yung ipresenta kanina, kung ano, yun na. Tayo na ang mga judges, mga taong bayan, kung kanino tayo maniniwala sa 18 Marines, o sa mga mambabatas na magsabing, I categorically deny. Those are blatant lie. Ganon. And ang pinakamataas na korte is Court of God or Justice, Judgment Seat of Christ. Nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa. Makalusot ka man sa Court of Public Opinion, makalusot ka sa Court of Law, but sa Court of God, Judgment Seat of Christ, ay talagang darating ang panahon, may pagtutuos, may paniningil. Kaya, sige lang, yung mga gumagawa ng mga ito, deny ng deny, o di, sige, wala kaming magawa. Ito nga, sabi ni Senator Lacson, mahina daw, mahirap i-convict, mahina daw ang ebidensya laban kay Romualdez. O di, wala. Tapos sa Pangulong Marcos Jr. daw, walang link, walang direktang ebidensya, as in wala. O di wala. Hanggang Court of Public Opinion na lang kami. Sa aming mga puso't isipan, may mga desisyon na kami kung sino talagang mga utak, sinong na-involve. So sa Court of Law, wala kaming magawa. Kaya lang umaasa kami sa Court of God na darating ang panahon, pananagutin ng Diyos itong mga gumagawa ng mga ganito. So, Senator Tito Soto tumanggap ng, ano kayang reaksyon ni, aside sa deny, ang kinakatakutan ko nito, yung patong-patong na kaso na isasampa sa mga 18 Marines. Kasi si Trillanes,
magsasampa daw ng cyber level sa ano. So itong mga pinangalan ng senador, lalo na itong si Senator Soto, ano kaya ito? Magsasampa rin ba ng kaso? Let's watch and see. Ang pinakamatindi, yung pinangalanan nila mismo ang Pangulo. Sa dalawang residence niya. Forbes Park, 41 Forbes Park. At saka sa Paway, Ilocos Norte. Sabihin ko na rin, isang kongresista, presidential son, Sandro Marcos, pinangalanan din nila na nag-deliver sila ng maleta. No? Sino pa yung mga nauna ko nang nabanggit? Madam Chair, Stella Kimbo. May litrato eh. Maraming maleta ang na-deliver. Hindi ko na mabilang. Basta, around 5. More than 5 ba? So, dito kay Senator Soto, allegedly, 5 malalaking maleta. Kung totoo ito, magkano kaya ang laman ng isang malaking maleta? Kasi, depende pala ang sizes ng mga maleta, hindi pare-parehas. Tapos, binibilang daw talaga yan, sabi ng mga ano. Binibilang, tapos mamaya ibabalik. Napaka-detalyado yung mga picture na ipinakita ng mga Marines. Kita mo, bundle-bundle na tigo 1,000. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.